Okay, sige. Salamat doon. So, praise be to God. 5 na lang. And hanggang 12 sila. Tomorrow, meron pa rin pong pasok sila sa audit para tapusin kasi sa Monday na po ang deadline ng income tax season. So please pray for our office, lalo na yung mga empleyado, especially kay Mami, kay Ate Chris, kay Faye, kay Naris, kay Shelo, kay Joyce, ganun din sa mga nag-overtime from the admin and from the bookkeeping. Pag-pray po nyo for healing, protection, guidance, strength, nagagaling sa ating Panginoon. Alright, ako rin po ay may pasasalamat sa Panginoon dahil po ay natapos po ang aming Palcon 2024 or Pastors and Laymen's Conference 2024 with the team Rise Up, Go, and Multiply. Natapos po ito 3 days. So sa RRC po Laguna po kami pumunta and it was a very filled, full pack, siksik na plenary, discussion, fellowship, at marami kami natutunan. Medyo overload lang minsan yung natutunan namin kasi sa sobrang dami ng aming narinig. It was reviving, lalo sa revival nights namin, and it was very fun and fulfilling. Nakakapagod lang but masaya siya. So 3 araw, 5 oras bumiyahe papunta, almost 2 hours na biyahe pa uwi. So yun. So praise be to God for the protection and guidance sa aming dalawang ng pastor na ni senior pastor natin na si John Ray Bonos. So I hope and I pray that as time goes by after the Palicon ay ma-influence namin or ma-initiate namin yung goal, yung dream ng ating simbahan ng ating distrito, ng ating denominasyon to influence or to empower the church. That is you. Hindi po puro pastor. Kung hindi kayo po ay gagalaw, kikilos, na nawa ay maging fruitful para po lumawak at mas lalong tumibay ang mga sandigan ng ating simbahan. Because ang simbahan po ay hindi yung estruktura, kundi ang simbahan ay yung tao. So as we gather and as we have fellowship and as we love, pray, and challenge one another, patibayin po natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon upang lalo pa tayo na mangibabaw ang kagalakan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. So ang ano po kasi ng pinaka-tema ng aming Falcon is to initiate or to let the church to release the church, to let the church move. So hindi lang po puro pastor, kundi yung mga tao po na sa simbahan ay kikilos din. At ako ay nagpapasalamat sa mga buhay ng ating mga leaders. Yan din si Ate Mila, tumutulong maglinis, maghugas, kumakanta. Ganun din po si Ate Junelyn na tumutulong maglinis, kumakanta sa ating praise and worship team. Ang ating mga documentation team or tech team na sila Paulo, sila Rica, ang worship team natin na si Ronald, si Leng, ang ating mga stewards, ang ating mga leaders, ang ating mga pastors, na tayo po sama-sama po tayo. So dapat hindi po tayo makontento ito lang yung bilang natin. Dapat po ay mangarap tayo na mas lalong lumaki. So iibahin po natin ang prinsipyo natin noon na okay lang na konti tayo. Hindi po sang-ayon yun sa kagustuhan ng ating Panginoon. Kaya kailangan po natin kumilos upang dumami po tayo. Because sabi nga po doon sa Falcon namin, if ang pinagpe-pray mo lang sa Panginoon ay ganito kalaki lang, nakita niyo po ba? Hanggang dito lang yung blessing na makukuha mo. So ang dapat mong gawin is yung mas malaki na lagayan. Mas lumaki yung lagayan mo para mas marami pong blessing o pagpapala na dadating. Ang problema po kasi natin ay kontento na tayo sa maliit na kawali. Kaya ang naluluto natin is maliit na isda lang. Dapat po pala
ay hindi tayo makontento sa maliit na kawali, kung hindi dapat ipag-pray natin sa ating Panginoon by the power of the Holy Spirit, by the blood of Christ, in Jesus' name, and by the power of God to give us a bigger plate, a bigger pan, a bigger storage para sa pagpapala ng ating Panginoon. So yun po yung mga blessings na natanggap namin sa mga leaders natin sa palco na ito. And I hope and I pray that the church, the Light of the Mountain Church of the Nazarene, will move and to rise up and to go and multiply. Hindi lang po si pastor o hindi lang po pastor, kundi buong simbahan po ay kikilos upang i-share ang salita ng Panginoon, at ganoon din po to invite people to take part of this good news, this free gift from God, which we call grace and salvation. Alright? So, kung wala na po, meron pa po bang habol ng Thanksgiving or praise report? At nasaan kaya yung iba? Ba't parang hindi ko nakikita ang iba? Pwede po ba para ba to? I-share ko kay Paulo. Forward. Paulo. Ano ba si Paulo? Paulo Nicolas. Carolica. Rica Mel. Oh yan. Sige. Abus. Rosalia. Yan. Pa-message na lang rin po ako sa kanila para po ay maka-join sila sa gabi ito. At parang hindi nag-send. Okay, ulitin natin. Forward kay Paulo. Tapos kay Rosalie. Alright, sige. Kung wala na pong habol para po sa praise report or Thanksgiving, tayo po ay dumako na sa panalangin. So let us all bow our heads and pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, thank you for this wonderful night. Thank you for this wonderful day. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin at tulungan niyo po kami, Panginoong Hesus, sa aming mga tinatahak, sa aming mga buhay. Nawa ay maging kaaya-aya ito sa inyo. Gabayan niyo po kami, Panginoong Hesus, to give us the strength, the courage, the power to fight the good fight of faith and to run the race and to go and rise up and multiply, Panginoong Hesus. Panginoon, binibigyan namin lahat ng papuri at pagsama sa ngalan nyo. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. So, welcome to Light of the Mountain Church of the Nazarenes Friday night prayer meeting this April 12, 2024. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi sa iyo, Ate Mila, kay Ate Chris, kay Mama, kay Papa, kay Mami, sa mga staff sa office na si Naris, si Joyce, si Shelo, si Nika, si Ma'am Jo, si Ninang Emma, nandun kay Faye, kay Ronald, at sa mga hahabol pa sa gabing ito, ay magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong mga commitment na kahit alam ko po mga busy kayo pero nandito pa rin po kayo, and I hope na ma-influence pa rin natin yung iba natin mga kasamahan na sumama sa prayer meeting po natin ito, kasi po tandaan po natin na ang simbahan na nagdadasal sama-sama ay tumitibay at lumalago. Because without prayer sa simbahan, wala pong kapangyarihan o kalakasan ang simbahang ito, because kailangan po natin manalangin sa ating Panginoon to give us the power of the Holy Spirit, to empower us by the Holy Spirit, by the blood of Christ, our Lord Jesus Christ. So, ayun po. So, sa gabing ito po ngayon, ay isi-share ko po sa inyo ang aming mga natutunan, ang aming experience, and I hope and pray that you yourself will be encouraged, motivated, and challenged at the same time, if needed, to be rebuked out of love, so that we can align our will to the will of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. We believe that prayer is powerful, prayer is effective, prayer is relevant, prayer works, and prayer is relevant or powerful, effective, efficient. It works. So napaka-importante po ng panalangin, lalo-lalo na sa buhay ng isang Kristiyano. So I hope and pray na tayo ay magkaroon ng malakas na prayer life. Okay, so good evening po sa inyong ulit, sa inyong lahat. At tayo po ay dadako sa mga pag-uusapan natin sa gabing ito. Okay, so
I want to encourage you and motivate you, the church, because the church is the body of Christ. Amen po ba yun? Tama po ba? The church is the body of Christ. And as the body of Christ, we have to work together towards a common goal and to keep the word of the Lord alive into this world, to share the word of God to the ends of the earth, baptizing them by the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Napaka-importante po ng inyong mga buhay. Napaka-importante po ng inyong mga oras, commitment, effort, skills, talent, treasures na binibigay sa simbahan ito, because this is your spiritual investment. Remember po na pag nag-i-invest ka, ng maayos, nag-i-invest ka ng tama, nag-i-invest ka ng regular, nag-i-invest ka sa legit, is you will reap the harvest, magkakaroon ka ng return of investment at the proper time. But at the same time, if you invest na hindi legit, na mukhang scam, if you invest, hindi ka regular nag-i-invest, hindi ka nag-i-invest ng tama, hindi ka nag-i-invest ng maayos, it is likely that your investment will fail or hindi ka makakuha ng maayos na return of investment, or in some cases wala kang return of investment. May I give you the story of the parable of the talents? Kasi yun yung pinakamagandang aspeto na pwede natin ihambing sa kailangan natin, because we need to release the church. Huwag po tayong matakot gumastos. Kumpara to sa ministry ng simbahan, gastosin po natin ang pera na yan, because ang pera po na yan hindi lang po para sa building, hindi lang po para sa sweldo, hindi lang po para sa mga kung ano ng expenses ng simbahan, but the money of the church is to be used for the kingdom building. Siyempre, hindi ko naman po sinasabi na wag natin sweldo ng ating mga pastor, wag natin bigyan ng mga benefit ang ating mga pastor, pero ang importante po, ang kayamanan o ang pera ng simbahan ay para sa ministry, para po sa mga nangangailangan, sa mga poor, sa mga weak, sa mga may sakit. Yan po dapat ang pinaggagamitan ng ating kayamanan ng ating simbahan to those kind of people. So wag po tayong matakot gumastos for the ministry. Kung may feeding program, wag po natin masyadong i-hinder or masyadong tipidin. Tandaan po natin na we are building a relationship. Syempre, pag feeding program ka, syempre dapat may pagkain, may ulam, may inumin. Hindi pwedeng dahil nagtipid ka, o yan sige, tinapay, sandwich na lang, di ba? Although nakakabusog naman yon or nakapapakain mo nga naman, pero we are doing it not just for the sake of doing, but we are doing it because we want to build relationship. Because the church is built on relationship. It's built on trust. So as a church, as a body of Christ, as people of God, we need to remember that it is not our money. It is not our property. It is the property of the Lord. Therefore, we have to use it for the glory and honor of God in terms of giving and helping other people. Huwag din po tayo masyadong sa ating pagbibigay ng ating mga ikapo. Huwag po din natin tipirin. Huwag po natin sabihin na ay panghinayangin. Huwag kang maghinayang. Huwag kang matakot, because when you give your tithe, it is your thanksgiving to the Lord that, Lord, you have been good to me. Kahit na masama ako, you have been good to me. Kahit na konti lang itong meron ako, but I will still give it to you. Kaya nga papasok tayo sa parable of the talent. Huwag natin tipidin si Lord. Huwag tayong matakot sa Panginoon. Bakit tayo natatakot? Ako, to be honest ewan ko kung maniniwala kayo, dati nagtatites ako, wala lang. Hindi ako nagtatites. Pero as I grow deeper to the Lord, ang daming blessing ni Lord sa buhay ko, ang kapal ng mukha ko na hindi ko naman ibalik sa Kanya yung mga binless niya sa akin. Ito hindi pa po ako pastor nito Dati hindi ako nagtatites. Nagbibigay ako ng tithes ko pag may chicks or pag napilitan. But as time goes by, as God inexperience sa akin ng Lord ang greatness niya, ang gospel niya, ang blessing niya, ako mismo hindi ko kayang hindiin ibigay yung tithes ko, kasi saan ba galing yung blessing? Sa kanya rin This tithes is parang binabalik ko lang yung pinapakita ko sa kanya na yung may action kasi. Love
Ang love po kasi is an action word. It's a verb. Kailangan may action. Meron kang ginagawa. And one thing that pwede natin ipakita na pagmamahal natin sa Panginoon is, syempre, is sharing the word of the Lord, sinishare mo, at ganun din yung pag-ibibigay mo yung tithes mo. Ikapo mo, hindi lang tithes, yung offering mo, yung special offering mo, yung sacrificial giving mo. Because napakalaki ng gratefulness at thankfulness mo sa Panginoon. Ganon din po sa paggastos ng pera ng simbahan. Huwag natin tiparin para sa ministry. Huwag natin isipin na kung gagawin ba natin yan, may mapapala ba tayo, mayroon ba tayong advantage yan? Hindi po ganon. Kahit po walang advantage, as long as it is done for the glory of the Lord by the Holy Spirit will bless the ministry that we are doing. In our Falcon, sabi nga, go release the church. Go, rise up, go and multiply. We have to take part of this race. Ang hindi, siyempre, paano ka bibigyan ng medal kung hindi ka naman nag-participate? Masyado na po kasi tayong sanay sa award na participation award. Kahit hindi ka gumalaw, hindi ka sumali, pero pumunta ka, may participation award ka ngayon, di ba? Parang mandatory na kailangan ka bigyan ng recognition kahit wala ka namang ginawa, di ba? Masyado na ang tawag natin doon is gratification, blah blah blah. Tawag doon initial gratification ba 'yon or basta something, nakalimutan ko yung word, sorry. Nawala sa isip, nasa isip ko na kanina. Instant gratification, parang ganon. Hindi po ganon eh. If you want to win the race, you have to prepare for the race, you have to invest on the race, and you have to run the race. Amen? Kung gusto mo magkaroon ng award, ng medal, or ma-achieve mo yung personal record mo, you have to prepare for the race. You have to invest on the race, and you have to race the race. Kailangan tumakbo ka. Ganun din po sa ating ministry. If you want to hear God say to you, or Jesus says to you, well done, my good and faithful servant, you have done well. You have to be part of the race. You have to fight the good fight of faith. Paano ka sasabihin ng well done, my good and faithful servant kung hindi mo naman, example, balikan natin yung parable of the talent. The parable of the talent is may master. Yung master na to aalis. Itong master na to is stricto. So, meron siyang tatlong servant. Kunya sabihin natin, Feli, bibigyan kita ng 5 talent. Go and multiply it. Yes, sir. Yes, boss. Mila, I will give you 10 talent. Ikaw na bahala dyan kung paano mo palalakihin yan. Yes, sir. Yes, boss. Mickey, I'll give you 1 talent. Ikaw na bahala kung paano mo gagamitin yan. Yes, boss. So, itong master nila ay umalis ng napakatagal. So, si Feli, nakatanggap ng 5 talent, ang ginawa niya, binisnes niya. Nag-invest siya, binisnes niya, and as time goes by, yung 5 talent na in-invest niya, nagkaroon pa ng additional 5 talents. So, nadoble. Naging 10 talents na ngayon ang pinaka-capital niya. From 5 talent capital, nagkaroon siya ng income ng 5 talent. So, in-invest niya ulit ito sa business niya, nagkaroon na siya ng 10 talent capital. Okay? Next is si Mila. Si Mila ay nagkaroon siya ng coffee shop, sabihin natin. Nag-invest siya ng personal niya. So si Feli nag-invest. Si Mila nagtayo ng sariling business. So yung 2 talent na capital niya noon ay napalago niya sa hard work niya, sa puyat niya, sa pagre-research and development ng mga products niya. Nagkaroon siya ng 2 talent na income, making it 4. Ito naman si Mickey. Teka lang, wait lang ha. 5 talent yung binigay kay Feli. 2 talent yung binigay kay Mila. Ay akin, 1 lang. Anong gagawin ko dito? Iisa lang to. Alam ko na, para hindi mawala, para hindi manakaw, itatago ko na lang. Ibabaon ko siya dito sa lupa at babalikan ko na lang pagdadating na ang aking master. Para walang problema, hayahayang buhay.
gagawin ko lahat ng gusto ko na hindi ako natatakot na may mawawala. At least pag bumalik ang aking master, nandun pa rin yung isang talent na yon. Isang talent lang binigay sa akin eh. After many years, bumalik ang master. Oh, mga servant, matagal akong nawala. Kamusta naman kayo? Oh, Feli, ano ang report mo sa akin after many years na akong nawala dito? Ano ang i-report mo sa akin? Master, mag-i-enjoy ka dito sa sasabihin ko. Diba binigyan niyo po ako ng 5 talent? Yes, binigyan kita ng 5 talents. Ininvest ko po ito. At lumago po ako, nadagdagan po ako ng bagong 5 talent, making it 10 talents. Wow! Well done, my good and faithful servant. You have done well. Next, Mila, ikaw, kamusta ka naman? Master, diba binigyan niyo ako ng 2 talent? Yes, binigyan kita ng 2 talent. Ay, ano po, nagtayo po ako ng sariling business sa binigay niyong 2 talent at napalago ko po ito ng 2 talent pa, so making it 4 talents. Well done, my good and faithful servant. You have done well. Oh, ikaw naman, Mickey. Kamusta naman? Ano rin ang exciting na balita mo sa akin? Master, alam ko kasi napaka-stricto yung master at mabilis kayong magalit. At alam ko po na ayun, striktong master kayo. So, natakot po ako kasi binigay nyo sa kanila 5 talent. 2 talent. Sa akin, 1 talent lang po ang binigay nyo sa akin eh. So, natakot po ako na mawala to o malugi man ako. So, ang ginawa ko po, master, binaon ko sa lupa. Ito po yung 1 talent na binigay nyo, wala pong nawala. Ini-expect ni Mickey na magpupuriin din siya ng master niya na well done. Pero ano sinabi ng master? You wicked and slothful servant. Wala ka kakwenta-kwenta. Lumayas ka dito. Lumayas ka dito. Kung hindi, ikaw ay mamamatay. Ikaw, servant na nagkaroon ng 4 talent, ibigay mo yung 1 talent doon sa nagkumita ng 10 talent. So, moral of the story, hindi yan po sa kung anong meron ka. Kung mayaman ka man, kasi may 10 talent ka, or gwapo ka man, or matalino ka man, dahil may 2 talent ka, or mahirap ka lang, poor ka lang, regular employee ka lang na may 1 talent ka lang, hindi po yun ang basihan. Ang basihan kung paano mo ginamit yung ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kahit 1 talent lang yan, pero sabi ng master, alam mo pala na stricto kong master. Bakit hindi mo na lang nilagay sa bangko para nagkaroon pa ng interest at kumita pa yan? Sa tagal ng panahon na wala ako, kumita na sana yan ng isa pa. Di may 2 talent ka sana ngayon. It is the matter of our perspective on how we use the blessing that the Lord gave us. Hindi po yan sa kung normal na empleyado ka lang na ito lang ang sahod mo. Hindi po yan sa matalino ka o hindi ka matalino, sa gwapo ka o hindi ka gwapo, maganda o hindi maganda. Hindi po yan sa mayaman o mahirap. Ang importante is how and what you do to the things that you have. Rise up, go and multiply. Gamitin nyo po kung anong meron ko. Kung magaling kayo kumanta kayo para sa Panginoon. Kung magaling kayo magluto, ay magluto kayo para sa Panginoon. Kung magaling kayo magturo ng bata, ay magturo kayo para sa glory ng Panginoon. Hindi po kailangan, kasi hindi po importante dito kung magaling ka. Ang importante dito is yung willing ka. Maraming sa atin, leaders, di nang nagtatights. Tingnan mo buhay. Wala. Standard. We are not called to be standard. We have been called to be an abundant life, a prosperous life by the blood of the Lord Jesus Christ. To be victorious, hindi baon sa utang. Hindi puro problema, nagkakasakit, hindi po eh. Wala po akong pinapatamaan dito General po ito. Kung tatamaan ka, tamaan ka na. Kasi tinamaan din ako. I am here to challenge you. I will not sugarcoat it. I tell you as it is in the Bible. Go! Move! Gaano mo ba pinagkakatiwalaan ng Panginoon mo sa finances mo?
Bakit ko nasabi to? Because I have been struggling to give to my wife my whole wage. Siyempre may gusto akong bilihin eh. Ang mentality ko, pera ko, pera ko, pera mo, pera mo. Pero, pag may bayarin tayo sa bahay, may bayarin tayo sa pamilya, hati tayo. Although 60-40 naman yon. At sometimes 70-30, 70 sa akin, 30 kay Faye. O 60, 60-40. O minsan 50-50. Diba? It has been a struggle since the day we have been married. And it is 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ay, 10 years na pala kami? Wait lang, tama ba? Teka lang ha. Tama ba? 20, 20, ano ba? 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oh, 10 years na pala kami ni Faye. Sorry. Gulat ako ah. Anyway, at wow. Okay. Hindi ko na-expect yun ah. Anyway, 10 years. This has been a struggle to give to my wife my full wage because may gusto rin akong bilihin. Meron akong mga Shopee addiction. Ngayon, dahil nga habang nasa palkong kami, nagbulay-bulayan ako kung paano ba kami mas magiging close ng asawa ko, kung paano ba kami magkakaroon ng deeper connection ng asawa ko for 10 years. Ano ba yung struggle ko? Isa sa mga struggle ko is to give my wage, yung sahod ko sa kay Faye. And yung nakuha ko yung sahod ko for this month, binigay ko sa kanya lahat. Struggle yun. Wala na akong pera eh. Nasa kanya lahat. Ngayon kung may gusto ko, kung anong pera lang natira sa akin, yun lang mapapabibili ko. So, struggle yun. But I learned to realize that as I give my wages to my wife, it is like trusting my wife to use that finances for the good of the family. Ngayon, meron ba akong pera ngayon? May pera pa ako natitira. Pero as time goes by, syempre I will trust Faye na pag hihingi ako ng pera sa kanya, kasi nasa kanya lahat ng pera ko eh, bibigyan niya ako ng konti. Syempre hindi lahat. And nagsuggest ako kung paano mong bahahatiin nyo kasi syempre may mga gastusin sa bahay, mga palawagan, etc. etc. 10 years this has been a struggle. So this time ko lang ito ginawa to trust Faye to my finances, and I hope and I pray pag humingi ako ng pera kay Faye kasi binigay ko na nga sa kanya lahat, ay bibigyan niya rin ako para may pambili rin ako pag naubos na yung pera ko sa wallet ko. And FYI, paubos na pera ko sa wallet ko. Baka abutin lang ako ng baka this month wala na laman yung pera ko natira o naipon ko sa wallet ko. But bakit ko sinabi to? Because I want you to realize that to trust God to give your tithes, to trust God to give your life, to trust God to give your talent, your plans, your hopes, your dreams, it is hard. But as like any investment, nakakatakot sa una mag-invest. But pag na-invest mo na yan at pinagkatiwalaan mo yung investment na yan, magkakaroon ka ng ROI, which is return of investment. Ang importante po dito is paano natin gagamitin yung pinagkatiwala sa atin, because we are all stewards of God. Kung marami kang talent, praise the Lord. Kung isa lang talent mo, praise the Lord. Eh kung nag-iisa na yan, gamitin mo yung nag-iisa na yan, kasi nag-iisa na nga lang yan. Kung marami kang talent, paggamitin mo yan para kay Lord, hindi para sa sarili mo. Huwag tayong maging kontento sa kung anong meron tayo ngayon. Huwag tayong makontento na ito lang ang church namin, 20 plus lang kami, ang youth namin na attendees is, na regular is nasa less than 10. Hindi. Huwag natin pangarapin yun. Pangarapin natin na puno ang simbahan, umiinit yung aircon sa sobrang dami ng tao.
na kailangan na natin lumipat at palaki ng simbahan. Yan dapat ang mentality natin. Pero paano magiging ganun ang mentality natin kung lahat tayo pag nag-church, nagsa-service, naka-cellphone, natutulog, hindi focus sa sermon ng pastor, pag may gawain, wala. I'm challenging the office, mga tao nasa office. Lalo pag DVBS, wala. Kasi nasa trabaho. I'm challenging you. Pag may gawain ng simbahan, i-plan natin. Kung DVBS man niya, ay matanda na ako. Hindi po importante yung edad dito eh. Ay importante willing ka. Because marami sa servant ng Panginoon matatanda. Amen? Marami sa mga servant ng Panginoon matatanda. Kaya huwag mo sabihin na, pang bata yan, kayo na lang yan, busy kami sa office. I'm challenging you, mommy, because you are the leader of the office. Na pag may gawain ng simbahan na kailangan ang tao, let it be. Release the church. Because hindi importante ang mga bagay na iba eh. Mas importante yung kingdom building. We are Christian, yes, may priority tayo. May mga deadlines tayo, that is given. But kaya nga meron tayong planning, to plan ahead. Kunyari, DVBS, May 16, 17, 18. Kunyari lang 16, 17, 18. May mga gagawin yung araw na yon. Plano mo na yun before mag 16, 17, 18 para matapos ka agad. Hindi lang po yun. I'm challenging you, each and every one of us, na nandito ngayon, na kung ano ang meron tayo, gamitin natin to. Kung yan lang, nag-iisa lang yan, itodo mo na para sa Panginoon. Bakit tinitipid mo pa ang Panginoon? Katipid-tipid ba si Jesus? Katipid-tipid pa ang ating Panginoon? Ganyan ba kasmol ang tingin nyo sa ating Diyos? Again, I'm sorry I'm not trying to offend others, but I want to challenge you. Kung ma-offend ka dahil doon, so be it. But I want to challenge you, not just you, but for us pastors, senior pastor, associate pastor, mga leaders ng simbahan, to rise up and go and multiply. Kasi kung ganito lang po ang gawain ng simbahan natin, I don't think that our church will survive. I'm sorry to tell. Tanggalin mo si mami sa equation, walang pera ang simbahan. Mauubos ka agad ang pera ng simbahan. Tanggalin nyo ang ibang leaders sa simbahan. Tingnan natin anong mangyari. That's why we need to build one another, each other, to train the young ones, yung mga bata po. Ang problema, na-realize ko na wala akong talent sa mga kids. Wala akong patience sa kids. Sa youth, kaya ko. Sa adults, kaya ko. But I need the help of our church, our pastor, to help me do the will of the Lord. Kasi di ko kaya mag-isa lang. I need you. We need one another. Kasi po, panahon po ngayon ng simbahan to rise up. To prepare for the coming of the Lord Jesus Christ. To prepare the banquet. To prepare His kingdom. To prepare His bride. Us, the church. I want to encourage you, brothers and sisters in Christ, na your life is very important. And I hope that you use that life for the Lord. Yes, may trabaho ka. Yes, nag-aaral ka. Yes, may ginagawa ka. May priority ka, yes. But sabi sa Bible, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Siyempre, kailangan mo magpaalam. Kailangan mo, ma'am, sir, sa araw na po ito, wala po ako kasi may gawain po yung simbahan namin. Okay lang po ba mag-leave ako? Mag-ano ko? Hindi ko naman sinabi na umalis ka sa trabaho mo. Ito baka nagkakamali kayo ng sinasabi ko. Siyempre, meron namang mga bawal, hindi talaga pwede, hindi kaya. Okay yun. Pero I want you to try. At least try. At least try. Kasi, alam niyo ba na nakakasawa na nakikita ko nakaupo lang yung ibang tao?
And I really praise God for the life of Ate Mila, Ate Junelyn, for taking up, rising up, na kahit na mahiyain sila, kahit na busy sila, ay nagkakaroon pa rin sila ng courage to sing in front, to worship the Lord. Alam niyo po yung kagalakan ng puso ko, yung napakasaya ko. To see these people na dati mahiyain, dati ayaw, pero ngayon willing. I really praise the Lord for their life because they are growing deeper. And I really praise the Lord for this opportunity. And I hope other people as well. Kaya nga china-challenge ko yung iba eh. Kaso wala pang acceptance. Please pray for one another. Use what you have to glorify the Lord. Like the parable of the talents. Release the church. Huwag natin tipidin ang ministry ng simbahan. If we need to go, we go for the Lord. For the Lord, not for the pastor, not for the sake of having something to do, but for the Lord. We pray. Brainstorming, we pray, and we execute, then we evaluate. Rise up, go, and multiply. People of the church, people who are disciples of the Lord, rise up, go, and multiply. Adyan po nang tatapos ang ating maliit na mensahe sa gabi ito. I hope, and I pray that this message has challenged you to be faithful, to trust the Lord, to use whatever you have in your disposal to glorify the King of Kings and Lord of Lords. Because once you invest in Jesus Christ, hindi ka po malulugi. There will be ups and downs. There will be ups and downs, trusting the Lord. But hindi ka po malulugi. Be faithful until the end. Let us pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Lord Jesus, thank you for this wonderful time. Thank you for this wonderful day. Lord, I hope and I pray that every one of us has been challenged, motivated, and encouraged for your glory, honor, and praise. Gabayan niyo po ang lahat ng taong nandito. Nakakalungkot, Panginoon, na marami tao na wala. Ewan ko, Lord, kung anong ginagawa nila. Ewan ko kung nasaan sila. But I hope and pray that the message of the Lord Jesus Christ, your word, will impact their lives and to show to the world how great is our God. Truly, 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 you are worthy to be praised and adored. Lord, we are so excited. We want to see you, Lord. Help us be faithful until the end, and help us run the race to fight the good fight of faith. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Maraming salamat po sa inyo. Yan po nagtatapos ang ating prayer meeting sa gabi ito. I hope you have been encouraged, motivated, and challenged at the same time. And if needed, have been rebuked out of love so that we can align our will to the will of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Tayo po ngayon ay dadako sa ating prayer request. Again, maraming salamat Ate Mila, kay Ate Chris, kay Mama, kay Papa, kay Mami, sa tao sa office, kay Ronald na nandito sa gabi ito. And I hope and pray sana yung iba ay makasama next time. Tayo po ay dadako sa mga prayer requests. Sige po, pa-type na lang po ng prayer request nyo. Okay, pa-type na lang po ako. I think ilang mama ang sinabi niya ay nga yung usual prayer request nila na financial provision, protection, guidance sa De Guzman family, kay Gian, sustaining grace. I think yun yung mga yun. Prayer request ni Ate Chris is long life, financial and daily provision, complete healing sa akin at sa mga may sakit. Wisdom and strength sa work, especially this income tax season, May 24
May 2024 Thailand trip with selected employees. Praying for more clients na ma-close this year. Plans namin nila Pastor John Ray birthday sa May. Travel ni Pastor John Ray pa away from Tagaytay. Sana all. Sana all. Ano pa po ang mga prayer request nyo? Pasend na lang po. And may I ask Mommy to pray for us this evening? Kung pwede ka? Okay, Okay, let's sige. pray. Wait lang ha, may nagpe-prayer request pa. Sinisipon ako eh. Okay. Ang prayer request ni Mami is good health for all of us, Thailand trip, company outing, Davao trip. Okay, Ate Mila, prayer request, lagi ingatan ng family, lalo na ang mga apo ko. Ako, prayer request ko is health. Gym sa mga bata, sa plans ng family, and sa ating church. Yan po ang akin. Kay Ronald po, ano kaya? Kila Mama, ano yan? Sustaining grace, financial provision and protection. Bless, kala De Guzman family, kay Gia, nasa kanila. Yun, good health. Yeah, yun yung prayer request. Okay? Okay, start na tayo. Okay? Let's pray. Pray na po tayo. Lord God, we thank you so much for everything. Thank you, Lord, dahil up to now, hindi mo kami pinabayaan. You are still there for us, guiding us, protecting us, Lord. Kaya, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ko sa lahat. Panginoon, we lift up to you our prayer request tonight. Bless mo lahat ang mga prayer request na ito, Lord, ay magiging maayos, acceptable sa inyo, Panginoon. Tulungan mo kami na magiging matapat palagi sa inyo. Lord, we lift up to you the prayer request of Christine, ang long life ng siya at saka family niya, financial and daily provision. Tulungan mo sila sa mga financial po nilang needs. Complete healing sa kanyang Panginoon kasi marami siyang naramdamang sakit ngayon at saka nagagamot po siya. Kaya tulungan mo, Lord, na ang lahat ng gamot niya ay magpapagaling sa kanya. Wisdom and strength to work, especially sa income tax season. Lord, matapos na po ang aming income tax, kaya we really praise you, Lord, for everything po. May 2024, Thailand trip namin with selected staff and employees. I-bless mo po, Panginoon, for safe travel going there. At saka, Lord, prayer for more clients na mag-close this year. Plans nila ni Pastor. Birthday ni Pastor John Reed is coming May 5. Safe travel ni Pastor John Reed pa uwi sa Tagaytay. I-bless mo ito, Panginoon. Lord, dinadalangin ko rin ang prayer request ni Sister Mila na prayer required, lagi ingatan ang family, lalo na ang mga apo niya. Malayo po siya sa mga apo niya, Lord. Tulungan mo, Panginoon, na ang pamilya niya nasa province ay ingatan mo po, Lord. Tulungan mo sila sa mga financial needs nila, na tulungan mo ang bawat isang mga anak nila, Panginoon. And also, i-bless mo rin ang kanyang inaalagaan ngayon dyan sa uh, Santa Elena. I-bless mo si Sister Mila sa kanyang um, relationship sa mga amo niya. Tulungan mo, Lord, na magiging okay sila palagi. Lord, dalangin ko rin ang prayer request ni Pastor Mickey. Good health. Lord, ang kanyang sa gym niya na sana tuloy-tuloy lang ang ano niya, pag-exercise. Saka sa mga bata, tulungan mo rin na medyo masama ang mga pakiramdam ng mga bata. I-bless mo ito, Panginoon, sa mga gamot na iniinom nila. Sa plans nila, sa family, at sa church, Panginoon, mga plans sa church, sa family, i-bless mo, Panginoon, kung ano mang plans na meron sila. Lord, tulungan mo na magiging successful ito, Lord. Maging kaya-aya palagi sa inyo lahat ng mga plans. Lord, dinadalangin ko rin ang aking prayer request
good health po sa lahat sa amin dito sa office, lalo na mga staff na nag-overtime, up to 12. Kulang po kami ng tulog, Lord, pero naniwala po kami na gabayan mo po kami, hindi mo kami pababayaan. Kaya, thank you, Lord. And also, Lord, ang Thailand trip namin this coming May 17 to 21, i-bless mo ito, Panginoon, na magiging maayos ang trip namin, walang aberya, at saka even sa plane na sasakyan namin, sa mga bus, sa mga ah, roaming around the Thailand, Lord, i-bless mo na magiging okay lahat. Ang company outing namin this coming April 19, also celebration ng aming 27 years anniversary sa office. I-bless mo ito, Panginoon. Lord, we offer everything to you. And even my Davao trip sa August 14 and 23, and even my US trip this coming July 20 at July 24 up to August 14. I-bless mo ito, Panginoon. Kila Mama Papa. At saka i-bless mo rin ang prayer request po nila Sister Mercy at saka Brother Francis. Good health ang bawat isa sa kanila. Financial provision, Lord. Sustaining grace. At saka the Guzman family, tulungan mo ang kanilang pagsasama. At saka lahat ng mga plans nila sa buhay, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon. Magiging granted po ang mga request nila. Lord, si Gian sa kanyang trabaho po, i-bless mo rin ito, Panginoon, na magiging okay siya, magiging maayos, at saka magiging matatag siya sa trabaho niya. Lord God, alam namin, you are in control of everything. Kaya, Lord, pinaubahin na po namin sa inyo lahat-lahat. Whatever your plans and wish for us, your will be done, O God. Just please, Lord, help us. Guide us and protect us. Dahil without you, God, we are really nothing. Wala po kaming may pagmamalaki, Panginoon, kung hindi ikaw sa buhay namin na meron kami. Maraming salamat po, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Mami. This is Light of the Mountain Church of the Nazarene prayer meeting this April 12, 2024. God bless you po. Stay safe and see you this Sunday. God bless po. Bye-bye and maraming salamat po sa inyo lahat. Bye. Bye-bye. Bye po. Good night po. Oo.